Fourth periodical test in ESP7. Isa, anong kahalagahan ang naipaliwanag sa pagpapasya sa uri ng buhay? A. Pagpapalawig ng oras ng paglilibang. B. Pagpapahalaga sa sariling kasiyahan. C. Pagtukoy ng mga layunin at halaga. D. Pag-aangkop sa panlipunang inaasahan. Dalawa, saan nakatuon ang makabuluhang pagpapasya sa uri ng buhay? A. Personal na kasiyahan lamang. B. Nakabatay sa pansariling kapakinabangan. C. Kasarinlan at panlipunang kabutihan. D. Pagganyak mula sa ibang tao. Tatlo, ano ang maaaring maging epekto ng hindi pagkakaroon ng malalim na pagpapasya sa uri ng buhay? A. Pagiging walang layunin at kawalan ng direksyon. B. Pagkakaroon ng mas maraming pera at kayamanan. C. Mas mataas na antas ng personal na kasiyahan. D. Pagtanggap ng ibang tao sa ating mga desisyon. 4. Ano ang isa sa mga benepisyo ng makabuluhang pagpapasya sa uri ng buhay? A. Pag-iwas sa anumang pagsubok at paghihirap. B. Mas mataas na posisyon sa lipunan. C. Mas malalim na kasiyahan at kasiyahan. D. Paggamit ng ibang tao para sa personal na pakinabang. 5. Bakit mahalaga ang pagtukoy sa sariling halaga sa pagpapasya sa uri ng buhay? A. Upang maiwasan ang anumang uri ng kahirapan. B. Upang magkaroon ng lakas ng loob na labanan ang mga pagsubok. C. Upang masunod ang mga pangangailangan ng ibang tao. D. Upang matugunan ang mga kagustuhan at pangangailangan ng lipunan. 6. Ano ang maaaring maging resulta ng pagbabase ng pagpapasya sa uri ng buhay sa panlipunang inaasahan? A. Pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa sarili at sa iba. B. Paggamit ng ibang tao para sa sariling kapakinabangan. C. Pagkakaroon ng maraming kaibigan at kakilala. D. Pagbaba ng antas ng personal na kasiyahan at kasiyahan. 7. Paano naiiba ang makabuluhang pagpapasya sa uri ng buhay mula sa pansariling kapakinabangan? A. Nakatuon ito sa pangmatagalang kabutihan, hindi lamang sa pansariling interes. B. Mas nagbibigay ito ng kasiyahan sa oras na ito. C. Binabas nito ang desisyon sa kasalukuyang emosyon. D. Nakabatay ito sa popular na opinyon ng lipunan. 8. Ano ang maaaring maging epekto ng makabuluhang pagpapasya sa uri ng buhay sa pangmatagalan? A. Pagkakaroon ng mas maraming kaaway. B. Pagpapalakas ng ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. C. Pag-ira ng positibong epekto sa sariling kasiyahan at kaginhawaan. D. Paggamit ng ibang tao para sa pansariling interes. 9. Bakit mahalaga ang makabuluhang pagpapasya sa uri ng buhay sa pagtupad ng mga pangarap? A. Dahil ito ang nagbibigay kahulugan sa ating mga layunin at tagumpay. B. Upang makamit ang suporta ng ibang tao. C. Upang magkaroon ng mas maraming pera at kayamanan. D. Upang maiwasan ang anumang uri ng kahirapan at pagsubok. Anong kasanayan ang mahalaga sa pagbuo ng makabuluhang pagpapasya sa uri ng buhay? A. Kakayahan sa pagpigil ng damdamin. B. Pagiging mapangahas at maparaan. C. Kakayahang magpatawad sa sarili at sa iba. D. Kakayahan sa pakikipag-ugnayan at pakikitungo sa iba't ibang kultura. 11. Anong maaaring maging bunga ng pagbabase ng desisyon sa panlipunang inaasahan? A. Paglalaan ng mas maraming oras para sa sarili. B. Pagkakaroon ng maraming kaaway. C. Pagkakaroon ng malalim na koneksyon at pagmamahalan sa iba. D. Pagiging popular at kinikilalang tao. 12. Ano ang papel ng makabuluhang pagpapasya sa uri ng buhay sa pagtukoy ng layunin at direksyon? A. Nagbibigay ito ng malinaw na gabay sa ating mga hakbang at desisyon. B. Ito ay hindi mahalaga basta't mayroon kang pangarap. C. Mas nagbibigay ito ng kahirapan at pagsubok. D. Ito ay hindi konektado sa pag-abot ng mga pangarap at tagumpay. 13. Ano ang layunin ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? A. Magbigay ng gabay sa pang-araw-araw na gawain. B. Ipakita ang kasiguruhan sa lahat ng desisyon.
C. Itataguyod ang pansariling interes lamang. D. Magbigay ng impresyon sa ibang tao. 14 na, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? A. Dahil ito ay kinakailangan para sa tagumpay sa negosyo. B. Upang magkaroon ng direksyon at layunin sa buhay. C. Para lamang sa pansariling kapakinabangan. D. Dahil ito ay nagbibigay ng popularidad. 15. Anong kasanayan ang mahalaga sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon? A. Kakayahan sa pakikipaglaban. B. Kakayahan sa pagpapakumbaba. C. Kakayahang magpasya sa anumang sitwasyon. D. Kakayahang mag-isip ng malalim at malinaw. 16 na, anong maaaring maging epekto ng pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay sa paggawa ng desisyon? A. Pagiging labis na mapagbigay. B. Pagkakaroon ng direksyon at layunin. C. Pagiging walang pakialam sa iba. D. Pagkakaroon ng negatibong reputasyon. 17. Saan batay ang personal na pahayag ng misyon? Sa buhay? A. Sa panandaliang damdamin. B. Sa popular na opinyon ng lipunan. C. Sa mga halaga, paniniwala, at layunin ng isang tao. D. Sa mga hiling at kagustuhan ng mga magulang. 18. Anong magiging resulta ng hindi pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? A. Pagiging masigasig sa pag-abot ng mga pangarap. B. Pagkakaroon ng labis na kawalan ng direksyon. C. Pagkakaroon ng popularidad sa lipunan. D. Pagkakaroon ng perpektong buhay. 19. Paano nakakatulong ang personal na pahayag ng misyon sa paggawa ng matuwid na mga desisyon? A. Dahil ito ay nagbibigay ng kasiguruhan sa lahat ng oras. B. Dahil ito ay nagtuturo sa atin kung paano magtagumpay sa buhay. C. Dahil ito ay nagbibigay ng gabay na batayan sa pagpili ng tama at mabuti. D. Dahil ito ay nagpapadali sa lahat ng proseso ng desisyon. 20. Anong dapat isaalang-alang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? A. Kung ano ang pinakapopular sa mga kaibigan. B. Kung ano ang makakapagbigay ng pinakamaraming pera. C. Kung ano ang may pinakamaraming kagandahang asal. D. Kung ano ang may kahalagahan at kahulugan sa sariling buhay. 21. Anong maaaring maging bunga ng pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? A. Pagkakaroon ng mas maraming kaaway. B. Pagkakaroon ng mas malawak na pananaw at pangunawa sa buhay. C. Pagkakaroon ng walang katapusang mga suliranin. D. Pagiging mapagmalasakit lamang sa sarili. 22. Anong katangian ang dapat taglayin ng isang matuwid na personal na pahayag ng misyon? A. Likas na kakayahan sa lahat ng bagay. B. Malalim na pagsasaliksik at pagmumuni-muni. C. Kakaibang kahandaan sa pakikibaka. D. Malakas na impluwensya sa lipunan. 23. Bakit mahalaga ang pagsasaalang-alang sa tama at matuwid na pagpapasya sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon? A. Dahil ito ang magtuturo sa atin kung paano manloko ng iba. B. Dahil ito ang nagpapalakas sa ating sariling interes. C. Dahil ito ang nagbibigay ng batayan para sa tamang direksyon at layunin sa buhay. D. Dahil ito ang nagpapakita ng ating kayamanan at kalakasan. 24. Anong magiging epekto ng pagiging hindi tapat sa personal na pahayag ng misyon? A. Pagkakaroon ng mas maraming pananagutan. B. Pagkakaroon ng labis na kasiyahan at kaginhawaan. C. Pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa ibang tao. D. Pagkakaroon ng kawalan ng kumpiyansa at pagmamahal sa sarili. 25. Ano ang pangunahing layunin ng pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? A. Makamit ang popularidad sa lipunan. B. Magkaroon ng malalim na koneksyon sa ibang tao. C. Itataguyod ang tamang pagpapasya at direksyon sa buhay. D. Maging mayaman at makapangyarihan.
26. Ano ang isang mahalagang bahagi ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? A. Mga pangarap at ambisyon. B. Halaga at prinsipyo. C. Mga plano para sa hinaharap. D. Mga tagumpay sa nakaraan. 27. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa paggawa ng tamang desisyon? A. Dahil ito ay nagpapadali sa lahat ng desisyon. B. Dahil ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa oras na ito. C. Dahil ito ay nagbibigay ng gabay sa tamang direksyon. D. Dahil ito ay nagpapakita ng kasikatan at tagumpay. 28. Ano ang maaaring epekto ng pagkakaroon ng maling personal na pahayag ng misyon? A. Pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa sarili at sa iba. B. Pagkakaroon ng kawalan ng direksyon at layunin. C. Pagiging sikat at kilala sa lipunan. D. Pagkakaroon ng labis na pera at kayamanan. 29. Ano ang maaaring resulta ng pagkakaroon ng tamang pagpapasya ayon sa personal na pahayag ng misyon? A. Pagiging walang pakialam sa iba. B. Pagkakaroon ng kapanatagan at kasiyahan sa buhay. C. Pagkakaroon ng maraming kaaway. D. Pagiging sikat at kilala sa lipunan. 30. Paano nakakatulong ang personal na pahayag ng misyon sa pagbuo ng tamang pagpapasya? A. Dahil ito ay nagpapadali sa lahat ng proseso ng desisyon. B. Dahil ito ay nagbibigay ng tibay at lakas ng loob sa anumang pagsubok. C. Dahil ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa oras na ito. D. Dahil ito ay nagtuturo ng mga kagandahang asal. 31. Anong katangian ang dapat taglayin ng isang matuwid na personal na pahayag ng misyon? A. Likas na kakayahan na makamit ang lahat ng bagay. B. Malalim na pagsasaliksik at pagmumuni-muni. C. Matinding pagpapakumbaba. D. Malakas na impluwensya sa lipunan. 32. Bakit mahalaga ang pagsasaalang-alang sa tamang pagpapasya sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon? A. Dahil ito ang magtuturo sa atin kung paano manloko ng iba. B. Dahil ito ang nagpapalakas sa ating sariling interes. C. Dahil ito ang nagbibigay ng batayan para sa tamang direksyon at layunin sa buhay. D. Dahil ito ang nagpapakita ng ating kayamanan at kalakasan. 33. Anong magiging epekto ng pagiging hindi tapat sa personal na pahayag ng misyon? A. Pagkakaroon ng mas maraming pananagutan. B. Pagkakaroon ng labis na kasiyahan at kaginhawaan. C. Pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa ibang tao. D. Pagkakaroon ng kawalan ng kumpiyansa at pagmamahal sa sarili. 34. Paano nakakatulong ang personal na pahayag ng misyon sa pagbuo ng tamang pagpapasya? A. Dahil ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa oras na ito. B. Dahil ito ay nagpapadali sa lahat ng desisyon. C. Dahil ito ay nagbibigay ng gabay sa tamang direksyon. D. Dahil ito ay nagtuturo ng mga kagandahang asal. 35. Ano ang layunin ng pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? A. Makamit ang popularidad. B. Magkaroon ng malalim na koneksyon sa ibang tao. C. Itataguyod ang tamang pagpapasya at direksyon sa buhay. D. Maging mayaman at makapangyarihan. 36. Ano ang unang hakbang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon? A. Pag-isipan ang pangarap at ambisyon. B. Tukuyin ang mga halaga at prinsipyo. C. Pag-aralan ang kwento ng buhay. D. Magtanong sa mga kaibigan at pamilya. 37. Ano ang sumusunod na hakbang matapos tukuyin ang mga halaga at prinsipyo? A. Pag-isipan ang mga konkretong layunin. B. Maghanda ng plano para sa hinaharap. C. Pag-aralan ang mga tagumpay sa nakaraan. D. Maghanap ng inspirasyon mula sa mga sikat na tao. 38. Anong magiging kahalagahan ng mga konkretong layunin sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon? A. Magbibigay ng direksyon at focus. B. Makakatulong sa pagpapakumbaba. C.
magpapalakas ng popularidad sa lipunan. D. Magbibigay ng malalim na koneksyon sa ibang tao. 39. Ano ang dapat isaalang-alang sa pagbuo ng plano para sa hinaharap sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon? A. Pagtanggap ng anumang layunin kahit hindi ito kaaya-aya. B. Pagsasaalang-alang sa mga halaga at prinsipyo. C. Pagpapakumbaba at pagiging kritikal sa sarili. D. Pagtatrabaho ng walang pahinga para sa tagumpay. 40. Ano ang maaaring maging resulta ng pagkakaroon ng matuwid na personal na pahayag ng misyon? A. Pagkakaroon ng kapanatagan at kasiyahan sa buhay. B. Pagiging popular at kinikilalang tao. C. Pagkakaroon ng maraming kaaway. D. Pagiging walang pakialam sa iba. 41. Anong katangian ang dapat taglayin ng isang matuwid na personal na pahayag ng misyon? A. Likas na kakayahan na makamit ang lahat ng bagay. B. Malalim na pagsasaliksik at pagmumuni-muni. C. Matinding pagpapakumbaba. D. Malakas na impluwensya sa lipunan. 42. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa paggawa ng tamang desisyon? A. Dahil ito ay nagpapadali sa lahat ng desisyon. B. Dahil ito ay nagbibigay ng gabay sa tamang direksyon. C. Dahil ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa oras na ito. D. Dahil ito ay nagtuturo ng mga kagandahang asal. 43. Anong magiging epekto ng pagiging hindi tapat sa personal na pahayag ng misyon? A. Pagkakaroon ng mas maraming pananagutan. B. Pagkakaroon ng labis na kasiyahan at kaginhawaan. C. Pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa ibang tao. D. Pagkakaroon ng kawalan ng kumpiyansa at pagmamahal sa sarili. 44. Paano nakakatulong ang personal na pahayag ng misyon sa pagbuo ng tamang pagpapasiya? A. Dahil ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa oras na ito. B. Dahil ito ay nagpapadali sa lahat ng desisyon. C. Dahil ito ay nagbibigay ng gabay sa tamang direksyon. D. Dahil ito ay nagtuturo ng mga kagandahang asal. 45. Anong magiging resulta ng pagkakaroon ng tamang pagpapasya ayon sa personal na pahayag ng misyon? A. Pagiging walang pakialam sa iba. B. Pagkakaroon ng kapanatagan at kasiyahan sa buhay. C. Pagkakaroon ng maraming kaaway. D. Pagiging popular at kilala sa lipunan. 46. Ano ang maaaring epekto ng pagkakaroon ng maling personal na pahayag ng misyon? A. Pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa sarili at sa iba. B. Pagkakaroon ng kawalan ng direksyon at layunin. C. Pagiging sikat at kilala sa lipunan. D. Pagkakaroon ng labis na pera at kayamanan. 47. Anong bahagi ng personal na pahayag ng misyon ang nagpapakita ng tamang pagpapasiya? A. Pangarap at ambisyon. B. Halaga at prinsipyo. C. Mga konkretong layunin. D. Kwento ng buhay. 48. Anong sumusunod na hakbang matapos tukuyin ang mga halaga at prinsipyo sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon? A. Pag-isipan ang mga konkretong layunin. B. Maghanda ng plano para sa hinaharap. C. Pag-aralan ang mga tagumpay sa nakaraan. D. Maghanap ng inspirasyon mula sa mga sikat na tao.